Itong ex-marine na yan, okay? O ito pa, sandali lang bago tayo magtapos, ano lang natin to. Kasi ito, merong ako narinig kay, kay Trillanes na sinasabi niya na may bahay daw sa Alabang. Okay? Alam mo, kung papansinin niyo yan, sabi ni Senator Bongo, huwag na akong gamitin sa mga diversionary tactics. Ayan di ba? Nakita niyo yan, di ba? Sinasabi ni Senator Bongo ngayon. Pero actually, kung pupunahin mo, 2021 pa lang, yan po ay ginamit na. So mga recycled na yan, every time kasi, isipin nyo to 2021, sinabi niya yan, bakit? Kasi mag-e-election, tatakbo si Trillanes. Ginagamit niya yan for publicity. Wala, talagang olat lagi si Trillanes So every time mag-e-election, malapit na election, nag-iingay yan si Trillanes. Kung makikita nyo dito, ginamit niya na yan. Kasi tinan nyo, September 13, 2021 pa yung issue na yan, sinagot niya na yan ng ilang beses, yan na naman ang kanyang topic. Paulit-ulit na lang to si Trillanes. Kasi nga itong si Trillanes, alam naman natin, natagpuan natin ilang beses nagpakalat ng fake news yan. Halimbawa na lang yung sinabi na sa ICI daw parang tumanggi si Bongo or something like that. Sinabi naman ng ICI na hindi inimbitahan si Bongo. Doon pala malalaman mo na sinungaling si Trillanes. So ilang kasinungalingan pa ang sinabi nito ni Trillanes. Kaya nga natalo sa Caloocan yan Mantakin mo, tumakbo senador, talo. Tumakbo vice president, talo. Tumakbong mayor, talo pa rin. Putang ina, talo ako sa'yo. Umuwi ka na sa inyo. Huwag ka nang tumakbo, talo. Pati nga mga kaso mo, talo Lahat ng kinasuha mo, talo. Huwag ka, tumahimik ka na lang. Ano ka talaga, salot ka sa lipunan, Trillanes. Wala kang magandang naidudulot sa bahay natin. Tumahimik ka na lang. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Napa-English tuloy ako. Ano ang purpose? Ano yung significance ng pagsundo ng staff niyo? Hindi ba common courtesy yun? Diyan, mabuti pa si Attorney Trixie. Anong significance ng pagtatanong? Di ba common courtesy naman yun? Kung guess mo yun, ano ba? Anak ka ng wewe, Present yata sila na pumunta nga sa opisina ko. Alam ka, kanino pupunta yung tao? Ako yung kausap niya. Yes, sir. Di ba? Alinaw nun, Pero sa senator lang. Tama nga naman. Kanino pa pupunta yan? Akong kausap niyan ako nag-iisabi sa kanya na pumunta na dito. Ano? Nakakainit ka ng ulo, Lacson. Someone's making a big deal out of this. Sabi ko nga sa'yo, somebody is creating a mountain out of a molehill. Yun! So yung pagpunta ba ni Gutesa, kinakailangan kumuha ka pa ng CCTV para i-present mo. Why are you doing that? I'm confused. But when you say, bakit pa kukunin, you mean to say, bakit pa tiningnan ni Senator Ping Lacson yung CCTV? Ganun yung... Lacerda, bakit ganyan ka? Abogado ka pero yung tanong mo pang grade 1. Gusto raw nilang gawin. Ewan ko kung gagawin nga nila yon. At somebody informed me also na may pumunta sa Seascape para makita nila na pumunta nga ako doon at siguro ilang oras. Siguro na-establish nila. Hindi ako talaga nagtagal because that pupunta pa sa Seascape. Alam niyo yung Seascape, ano yan may mga kapihan dyan, restaurant. Diyan niya pinuntahan. Diyan kinausap ni pangalan nito, ni Marcoleta, si Mike Defensor regarding dyan sa na yan. I think nandun din si Gutesa. So, pinapuntahan pa. Lacson, makinig ka Senador ka na, hindi ka na investigador. Hindi mo trabaho yan. Inamin naman niya, di ba? Nagkita sila. Kasi alam mo, honest nga ito si Marcoleta Kasi pwedeng kulayan yun kung sakali yung pag-amin niya. Pero hindi, inamin niya. Hindi, kasi ganito yan. Tinawagan ako ni Tapos meron daw siyang witness na gusto ako makausap, bla bla bla. Kaya pinuntahan ko, nag-usap kami. Honest na honest yung mama. Bakit mo kailangan pampuntahan yung restaurant? Baka gusto mong pang malaman magkano yung bill. Babayaran mo ba? Kung babayaran mo, sige, puntahan mo. Alamin mo anong restaurant. Anong purpose mo, Lacson? Sige nga, anong purpose mo? Bakit mo pa kailangan puntahan yung restaurant, yung Seascape, para tingnan kung nagpunta ba dyan si Marcoleta? Inamin na nga na nagpunta Inamin na Tapos, nagpunta ba dyan si Marcoleta? Ano meron? Ano kachismosa? May mga kilala akong ganyan. Yung hindi masaya sa buhay nila, hindi masaya sa asawa o sa jowa nila, kaya nakikichismis sa jowa na may jowa. Gago!
Tandaan nyo, ang taong chismoso o chismosa, yan yung mga hindi masasaya sa mga buhay nila. Yan yung mga hindi masaya sa kung sinong anong meron sila. Kasi kung masaya ka sa kasama mo, hindi ka na magiging... Anong pakailan mo sa jowa na may jowa? Anong pakailan mo sa ano na... Hindi ko magets eh. Ito si Lacson, hindi ko alam kung bakit mo kailangan pag-gisbisan yan, palakihin. My promise to Pero, Mike Defensor. with due respect, Senator Marcoleta, I think that's also part of the investigative process, just to confirm. Investigating... Ako na, blood na ako dito kay ano ha. Wala itong mapapatunayan na falsehood o hindi. Kahit imbestigahan ba, kasi inamin naman yan na nagkita kami, nag-usap kami, at inimbitahan ko na nga siya dito, kaya pinasundo. Ano ang mapapatunayan doon sa mga CCTV na yon na taliwas sa sinasabi? The veracity of the statements of whoever, not just you. It's also his way of certifying or at least verifying that Senator Marcoleta indeed did what he said. Sana ganun lang ang gusto nilang mangyari. Correct. But I think it's going to be a mountain out, create a mountain out of a molehill kung hindi to, kung palalaking pa. But Yun nga yun eh. Aren't you supposed to go to the jugular? Sino ba yung gusto nating matukoy dito? Why are we fighting each other? Yan. There's only a common objective. Makakuha natin. Sino ba yung pinakamalaking isda? Sino yung tao na nasa likod ng napakalaking pandarambong sa kaban ng bayan? Hindi ba iisa ang ating layunin? Bakit kinigisa? Senator Marcoleta, I don't think so. Hindi yun ang same ang layunin. Ang layunin ng mga majority sa Senate, mailihis kay Romualdez at mailihis kay Marcos ang issue ng Ghost Project. Flood control, Ghost Project na flood control. Yun ang totoo doon. Yun ang layunin nila. Mailigtas si Romualdez, mailigtas si Marcos. Ikaw, ang layunin mo, gusto mo malaman ng katotohanan. Ninyo si Orly Gutesa. Alam mo, ang simple analogy rito, alam ko maraming nakikinig sa inyo. Si Attorney Trixie, tinip sa'yo na mayroong magnanakaw ng kalabaw dyan sa neighborhood. Ako, kalabaw, wala nang kalabaw ngayon. Ang ginawa mo naman. Magnanakaw na ng aso ngayon na nasa kapitbahay natin. Magnanakaw na ng aso. Yung kalabaw pa, unang panahon niyo pa ho yun, na Senator Marcoleta. gago! Magnanakaw na ho ng ano ngayon, ng panty. Magnanakaw na ng aso, ganun. Attorney Edwin, yung nag-tip, yun ang ginisa mo. Yun ang dinidiscredit mo. Pero you did not even take any effort na i-verify mo na yung magnanakaw ng kalabaw nandiyan lang pala sa vicinity natin. Ganun na nangyari. Perhaps his absence is making that a big problem for Gutesa kasi nawala siya yung last hearing. Bakit siya nawala? There is a threat now to his life eh. Ito yung nangyari. Kailangan mapansin ng mga kababayan natin. Nung ilabas ko si Gutesa, wala nang tinawag na hearing. Kahit na naka-adjourn kami, Ayan na yan. nag-hearing kami. Merong mga briefing ngayon sa budget. Ako, maski nakabakasyon ako, I try my best to contribute and participate in most of the briefing ng budget. Bakit biglang inihinto yung Blue Ribbon? Napaka-importante nito. Kasi nga tinukoy ni Gutesa na si Martin Romualdez. Ayun ang dahilan niyan. Hindi, napansin ninyo. Ito mga kababayan, napansin ninyo. Nagsalita si Gutesa. Sinabi niya yung paraan ng pagpapadeliver kay tawag dito kay Zaldico at saka kay Romualdez. Ano ginawa ni Lacson? Yung mga sumunod na araw. Number 1, kinwestiyon yung irrelevant affidavit kuno, di ba? Yung notaryo. Irrelevant na yan kasi nagsalita na siya doon eh. Siya na mismo sa mga lahat ng abogado, alam ng tao yan na irrelevant na yung pinag-uusapan pa yung notaryo. Number 1. Pero yan ang focus ni Lacson. Number 2, na kaya di umano ay kinatanggal niya o kinaalis niya sa Blue Ribbon. Kasi para mas maingay, ang ginawa niya, sinabi niya lahat ng mga senador may insertion, karamihan. Kailangan may paputukin siyang malaking issue para mawala kay Romualdez. So sinabi niya yon. Kaya ikinagalit nung paksyon nung ilan doon sa loob ng majority. Di ba kinuwento ko sa inyo na may nagkwento sa akin na merong di umanong bangayan na majority nung sinabi ni Lacson yun? Bakit sinabi ni Lacson yun? Kasi nga gustong ilihis kay Romualdez ang issue. Tapos umalis siya para kuno hindi mapagbintangan na nire-railroad niya yung Blue Ribbon Committee hearing. Tapos ngayon biglang babalik siya. Ano sabi niya? Meron akong surprise witness. Putang ina niya. Gago! Ngayon, duda ako din sa surprise witness na yan eh.
feeling ko, yung surprise witness na yan, para tapunan yung sinabi ni Gudesa. Yung witness na yan, feeling ko lang, opinion ko lang ito, malamang sa malamang, scripted na. Naturuan na ano na, anong tawag doon. Sanay kasi ito si Lacson sa mga investigasyon. Alam na mga pulis yan. Huwag tayo maglukuhan. Dami natin kakilalang pulis eh. Alam na mga pulis yan. Meron na silang itatanim na witness na na-train na. Ilang beses nang nakausap, na-debrief na, lahat na, nasabi na. Kaliwat ka na nag-train sa kanya. Paano yun? Talagang bibirahin siya, kaliwat kanan. Mapaamin, alam mo yun, para talaga itong tao na to ma-debrief na kung ano yung dapat niyang sabihin. It took time. Bakit ang tagal? O sabi nga ni Senator Marcoleta, di ba? Kesyo kahit daw naka-break sila, nagkakaroon pa rin naman ng hearing eh. So hindi pa lusot yun, naka-break sila. Kaya walang hearing. Hindi, sa tingin ko, opinion ko ito sa tingin ko, talagang ililis nila yung kay Romualdez, tapos magtatanim sila ng surprise kuno witness na iba na ang script. Gago! Kayo, mga kababayan, sa tingin nyo, ganun din? Nakasalalay dito ang buwis ng bayan na talagang dinispalko talagang ninakaw lahat kung sino man ang mga hindi ko malaman kung paano ko i-describe itong mga taong ito. Kung paano nila naisip systematically nakawin ang pera ng bayan. Pagkatapos, nag-aaway-away kami. Samantalang ako, the only direction I wanted to take from the beginning until today, hindi nagbabago yun. I want to hit the mastermind. Yun. So, more on this later when we come back from the break. Also, together with your comment on ICI filing of charges. Ayan. Break lang. Pero tayo, wala tayong break. Itulak na natin yan. Ayan. Why was not Martin Romualdez not included? That's through the ICI. Maybe you should ask Because the they are ICI. trying to discredit Dutesa's testimony? No, they haven't summoned ICI pa Gutesa. lang. So you Bakit can, hindi nila isama si Gutesa? Yun. the same reason why we cannot, they cannot Ito yung sa ICI bakit hindi nila isamon si Gutesa? Kung talagang gusto nilang malaman ang katotohanan, ba't di nila isamon yun? Sinamon nila lahat eh. Bakit si Gutesa hindi? Eto na nga, nagsalita. Eto si Gutesa, sabi nga ni Lacson, ni Marcoleta, si Gutesa ang pinakakapani-paniwala. Bakit? Si Gutesa yung nag-risk ng kanyang safety, nag-risk ng safety ng kanyang pamilya, at the same time, wala siyang sabit. Ibig sabihin, kung nanahimik siya, okay na ako. Wala. Sinong sisita sa akin? Sino magsasabing kurap ako? Sinong uhuli? Wala naman akong pagmamayari. Diba parang wala parang siya yung safe na safe. Pero bakit siya lumabas? Hindi katulad ng iba, si Diskaya. Walang no choice, ginugulo na siya Kaya kailangan niya na magsalita. Yung mga DPWH, obvious naman, nagkabukingan na. So, kailangan na nila magsalita. Di ba? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Etong taon to pwedeng manahimik. He has the choice. Na tahimik na lang ako para hindi magulo buhay ko. Pero bakit siya nagsalita? Kasi diyan mo malalaman na talagang siya ang pinaka-credible witness. The rest, naiipit lang. Kaya kailangan na nilang magsalita. Sa tingin nyo, kung wari hindi nabanggit si Diskaya, magsasalita si Diskaya? Posible. Yeah? Bakit nagsasalita ito mga to? Kasi nga ipit sila Wala akong choice. Tangina, pinatawag nyo kami. O ito, pinatawag ba? Hindi. Pero siya na mismo nagsabi, puta ako dyan, sasabihin ko ito totoo. Yung problema natin Yes, sir. we're all looking for the mastermind. The most guilty. That will come at some point. Is everybody looking for the mastermind? Yeah. I think everybody should be looking. Should be They looking. should be, We're but it supposed to be doesn't looking appear at to the be so. mastermind. The Senate started By the off way, on the this is right just, foot. according to Justice Andy Reyes, this is just the first interim report nila on the filing. So, but let's just take it as it is right now. So how do you think, is this a good beginning? This is the start It's of a good many beginning. charges. It's a good beginning. Pero sinasabi ko nga, hindi ko naman sinasabi na huwag nating habulin ang mga sapsap. Ang palagi kong sinasabi, yung mga butete, yung mga dilis, okay lang yon. But let us not forget yung malalaking isda. Sapagkat sila talaga ang promotor ng pagnanakaw ng pera ng bayan. May tanong po ako sa inyo, mahuhupa ba ang galit ng taong bayan pansamantala kung nakasuhan si Senator Joel at si Jinggoy? Kasi ang sabi nila, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon. No? So, do you think this will quiet down the public wrath for? I think this is just temporary, but ano po ang tingin ninyo? I don't know kung mapapacify natin o mauhupa ang ng tao. Sapagkat ang nakikita nila, pagka mga
congressmen ang dapat na sumalang sa investigasyon. Lahat ginagawa para pagtakpan sila. I will start with the 17 initial congressmen identified by the Discayas. And then, let me go back to the 67 contractors, congressmen intimated by Senator Ping. Contractors, you mean? Sinabi niya, I have a list of 67 Wow, contractors. Ang dami. Hindi ba kayo nagtataka bakit isa man lang wala siyang tawagan? Yun! Siya nagyabang ha, pero ni isa wala siyang tinatawag. O, di ba? O, katarantaduhan talaga, oo. What about the 17? Kaya nga gusto kong malaman, kung tatawagin niya si Martin Romualdez, make him appear before the committee. Para makapagtanong naman kami. Sana hindi closed door na. Wala closed door yan. Lalo magagaling ng taong bayan kung Sa ipo-close ICI. door. Yung ICI, kaya siguro hindi masyadong naniniwala ang tao dyan because hindi alam ng tao eh. Ang tao, interesado sila. Why? This is their money. Correct. Alam mo yun, sabi ko nga hanggang ngayon, naghahanap ako kung paano yung sasagot ko sa kanila eh. I hope I can bend the law. Why? Naku, patay tayo dyan. Sabi nila, Senator, tulungan mo naman kami. Kami kahit na ganito kami kahirap, pinipilit namin magbayad ng buwis. Ganito pala kanyang kinapuntahan ng buwis namin. Pwede bang ilaban mo naman kami para wag naman kaming magbayad ng buwis kahit sa 2026 lang? parang What am I may- supposed to tell them? Agreed, sir. But If I can bend the law, I will ask the BIR. Pero alam niyo ho, mukhang nangyayari na because I understand from the reports of the finance department, the collection has gone down because primarily the people are so Hindi natin, frustrated. Yeah. hindi natin madi-discount yun kasi Correct. galit ka yung tao eh. But if I want the people, I want to please them. Pwede ko bang i-bend man lang ang batas? Kahit konti lang, para mapagbigyan ko ito. Kasi nga, yung kanilang sentimiento, Attorney Edwin, Attorney Trixie, valid eh. Pera nila ito eh. Nagsikap sila, luha, dugo ang kanilang ginugol dito. Pagkatapos makikita nilang ganun lang palang kapupuntahan. Correct. Masama pa ekonomiya. It's a- Masakit yung pagbayad ng buwis This is a ngayon. valid expression of anger because of what we've seen right now po eh. So talagang everybody is mad at that's why yung mantra, yung chant ngayon, ikulong niyan mga kurakot eh. O, tapos ang gagawin nila, para lang ma-sway sa ibang direksyon, si Gutesa ngayon papapanagutin. Yun! Anong malay niya? Binigay lang niya yung papel doon sa window nung kung sino man yun. Akalain mo yung lugar na yun, pinakunan ko na litrato eh. Alam mo nakalagay na paskil doon, Attorney Edwin, Attorney Trixie? Notary Public, 24/7. Hindi Yung mga natutulog. abogado doon, hindi na natutulog Oo yun. nga eh. Parang So, ano? Chances are, Ginigising. Alam mo, Senator Marcoleta, bangag ang gobyerno ngayon. So siguro, malamang sa malamang, yung mga ibang nagnunotar dyan, bangag din. Hindi kasi natutulog eh. Nagtaka ka pa. Hindi. Joke lang po yun, joke lang po yun. Hindi ko sinasabi yung nagnotaryo, bangag ha. Hindi kasi hindi natutulog eh. 24 oras bukas. Hayop yun ha. lawyer, kung sino man yun, hindi siya talaga pumipirma ron. But Yes. he assigned somebody na pipirma sa kanya. And that is the violation in the notarial Yes. law. But let's discuss sir. moving forward. no? In the same way that you had a surprise witness, like I said a while ago, Senator Lacson claims to have a surprise witness. Isn't it your duty as a collegial body and as a member? I remember that was saying that in a committee, all our members and the chairman is not a master but a presiding officer. So what actions would you take to at the very least identify the surprise witness? Even para wala nitong gulo na nangyari doon sa hearing, parang would you like to ask Senator Lacson to... I will ask the minority leader. Kasi ako deputy minority leader lang. I will Okay. ask Senator Alan. Siguro, total, para hindi na maging surprise, sabihin niya na kung sino. May understanding. Sabi ko, may time naman siya na gawin yun. Hindi kagaya ko na talagang tinitingnan ko muna kung darating o hindi. Kaya ako nagkulang ng time. Pero may courtesy ako dahil sinabi ko naman sa kanya ang circumstances before I introduce the guy before the committee. My recollection of Senate rules is you can temporarily not disclose, but it cannot be before at least there should be reasonable notice to inform the collegial body na there's this witness para at least lahat kayo handa. Hindi ka makaintindi ah. Sabi na nga wala na ngang oras eh. Pinaalam na nga bakit ba gusto... yung ano nito, yung tono nitong mamang to, tono ni Lacson. Sana ganun ang gawin niya, di ba? Maganda ko kung ganun sana mangyayari moving forward. Kasi hindi lang siguro isang surpresang witness ang lalapit sa inyo, lalapit sa ibang mga senador. Kaya Obvious ka mabuti masyado. siguro usapan po And ninyo. better still sana, magtawag muna siya ng caucus, halimbawa, kung ayaw niyang mag-meet yung buong Blue Ribbon. Para discuss natin. Sa akin, aside from that, kailangan merong ground rules dito eh. Alam mo kung bakit ko pinipilit ang ground rules? Hindi ko na maintindihan itong nangyari nung panahon niya eh. Ano yan? Nag-hearing kami, darating si Boying Remulla, the Department of Justice, kukunin niya yung isang resource person, dadalhin sa NBI, pagdating niya, merong supplemental affidavit. What is this?
What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the DOJ? And then silang dalawa ni Senate President Soto pupunta sa ICI, makikipag-meeting doon, pagkatapos babalik sa... What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the ICI vis-a-vis the DOJ? Wala pa lang ganun. Naghalo na yung balat sa tinalupan. Halata eh. So, yung mga diskaya, sinabi na nila dun, speaking of ICI, sabi na nila dun sa ICI that they're not going to appear anymore or hindi na sila magko-cooperate sa ICI. Sa tingin nyo, mag-appear pa sila sa Senate Blue Ribbon? I don't know. But they have Hindi contempt kayo, powers kasi in the Senate. So, They should. papatawag pa rin kaya Kasi sila? siguro na, ito sa supposition ko lang naman, siguro nawalan sila ng interest dahil sa, sabi mo, they ask for protection under the Witness Protection Program. Ako naman, ang nalalaman ko, we can provide that because under the law, Section 4 of the WPP, they can be processed. Mag-apply sila. Were they provided they were already provided protection, di ba? Hindi nga eh. Kasi nung ako ang Blue Ribbon Committee, doon sa kanilang sworn statement, humihingi sila ng witness protection. So I, as the chairman, sumulat ako sa Senate President at that time, si Chis Escudero. Kaya lang hindi nagkaroon ng katuparan yon dahil habang ginagawa ko pala yon, nagkudita na kami. Yun na. So ayaw ng pagbigyan ni the new Senate President Right. Tito Soto. Kasi kinukuha niya yung sinabi naman ng then Secretary of Justice that before they can be processed under the Witness Protection Program, they should do some restitution. Sabi ko, teka muna. That was re-echoed by the Senate President. Sabi ko, wala namang ganun sa Bago yan, rules eh. bago yan, Bago naman nata yan eh. O sabi ni Boying, hanggang sa nagkaroon kami ng konting pagtatalo, why are you adding a requirement that exists in the law? Respectfully, Senator Marcoleta, I also feel that those requirements, these are procedural, these are threshold procedural requirements. Yes, sir. Restitution can happen either before or after. Or after. Because remember, every criminal Not liability before, if you talk about walang the rule. application. Where's the rule? Siguro after, because that is the most... I Once disagree with that na-establish. because all the in the case of the Napoles, that was also part of that. You were requiring because the reason why it is not a sixth element because number one, it's a substantive yan eh. Procedural yung sinasabi doon sa discharge of a state witness, and restitution is not present in the way that is fashioned when you're stealing money. Restitution always happens, but not in the way like in the case of plunder. Not all cases are plunder, so that restitution will not be found in the general procedural rules. Kasi hindi lahat ng crime eh. But what standard? We understand pag after kasi fruits of the crime na siya or ano. But before, what would be the basis if you're It's a discretion of the judge. No, Because- but this one, nag-a-apply pa siya. Wala pa sa judge. Wala pa. Nag-a-apply siya. Wala kasi pa nga eh. Kailangan i-process mo siya under the law. Ano na nga WPP. sinasabi? Kung utusan ng judge, sige, pero hindi pa nga. Ito naman si Lacerda. pa lang. Wait. Dalawang hindi pa huli yan eh. There were two things, if I recall. One was protection, and one has to be discharged as state As witness, state which is witness. yung mas importante sa kanila yun. Hindi, ganito yan kasi Section 3, di ba? Pag ginawa mo Section 3, ito hindi siya kasama sa crime. Pero nag-a-apply siya ng witness protection dahil medyo mabigat ang testimony. But in this case, we're applying under Section 10 kasi kasama sila dito sa problemang iniimbestigahan. So, restitution, wala siya sa batas eh. Can you imagine the title itself of the law? It's witness protection and benefit. So to burden the potential applicant of restitution, unang-una, ilan ba i-restitute? Who's going to compute? Baka they will be able to abuse their discretion. Baka magkaroon pa ng corruption dito sa restitution because it is not provided by law. So sabi natin, ang totoo niyan, kahit na state witness na sila, if they cannot comply with the requirements, pwede mo naman sa tanggalin na sa state witness eh. But restitution will always happen at the end. Well, we have different views, but anyway. Hindi, kasi at WPP, we have not yet established the extent Yes. of the criminal activity. Hindi niya kailangan aaminin sa'yo tapusin na nila yan. hindi po kami You know, nakaw. but the fact that he's applying to be state witness, obviously. Probably an There's expression an- of willingness to restitute. Yun siguro yung pwedeng... But I'm just you have telling to, you, The hindi pwedeng objective of the law kasi, retroactive din kaya na- naman, Basa ka kasi ng batas. Magbasa ka. Hindi ka nagbabasa. Hirit ka ng hirit ng opinion mo. kailangan mo yon. Napakahirap naman na i-pinpoint mo yung isda na malaki. Wala ka nang makukuha ng ganun kadali. So, itong mga taong ito were encouraged to do that in order to help the state prosecute the bigger fish. Well, anyway. So Yun your, ang exchange niya. your vision really is to go after the mastermind and therefore the root of all of Yes, this. ma'am. That has I been think my that is position not the from the monopoly beginning. of Senator Marcoleta's vision. It's a vision of everyone here Of course, to go but after the we're talking mastermind. about how... Wala naman sinasabing si Marcoleta. Ini-interview mo yung si Marcoleta. So sinasabi ni Atty. Trixie, yan ang punto ni Marcoleta.
single-mindedly, Yeah. this is how he crafted. In fact, the way you conducted the Senate Blue Ribbon when you were the chairman was in order to get at the big fish. I told that in my May tanong po ako sa inyong final question. Medyo we're running off time. Pasensya na po. Kung hindi mag-go all the way sa Malacanang, ano kung magiging... What do you mean all the way? Sabi may... Alam mo, napapagalataan ka, ha? Napapagalataan ka sa mga terminology mo all the way, ha? Ha? Napapagalataan ka, sir, ha? O, siguro, panay ang ano mo, no? Panay ang punta mo sa mga ano... O, nako, ewan ko. Ay, nako, ayoko. Kung may posible bang mag-go all the way to Malacanang, sa tingin nyo ba, this problem will go all the way to Malacanang? Hindi naman ganoon eh. Ako sa akin, hanggang sa naabot pa yung ebidensya, So, ang di ba? naabot lang kay Ang sinabi ni Romualdez. Gutierrez, Hindi! Bali kasi ito sinasabi nila, Sherda, eh. O, so, hanggang kay Romualdez lang. Sabi nga ni Marcoleta, kung saan dadalhin ng ebidensya. Parang hindi abogado to sila, Sherda. Parang ang dating kasi sa kanya, so ano, hanggang kay Martin lang? O paano kung hindi umabot kay Marcos? Depende sa ebidensya. Yun ang importante. si Romualdez the evidence. That's the whole point. I cannot speculate kung saan beyond papupunta yun. that, Basta ako kung ano yung sinabi ni Gutierrez, I'm strictly following that. Okay. Thank you. So, thank you Malinaw very na. much, sir. May nauna Ako kami. magpapasalamat sa inyo. Malinaw na, malinaw na. Sila Sherda, nakakaano eh. Alam mo, ito ang tanong natin ngayon bago tayo matapos, ha? Pero meron pa tayong topic. Ang tanong natin ngayon, sino ba itong bayani na Marine na ito na nag-connect kay Martin Romualdez? O, yan ang tanong natin. Palakpak.